Yan. So, ano nga siya, no? Double image. Yan. Ganyan yung display niya. May gagawin tayo. Ito, Devant. Nasa 50 inches ito. Ang problema nito, magalaw daw yung screen, sabi nung nagpala. Yan. So, ano nga siya, no? Double image. Okay. So, double image yan. Mula na dito, oh. Mula dito, pababa. Double image na siya. Yung buo lang niya, yung 1 inch na lang siguro yung buo niya dito sa taas. Yan, mga 1 inch na lang yung naiwan dito na buo. Halos yung mula dito pababa na side, flicker na siya. Okay, so ganyan siya, oh. So makikita nyo, ito ang gaspang na ng screen dito. Tapos yung banda dito, nagpi-flicker na siya. So, nakantena lang tayo. Okay, try natin sa audio video para maklear natin yung picture nito. Okay, so ganyan siya, oh. Ayan, ganyan yung display niya. Okay, so try na lang natin ito kung makuha pa natin ito sa repair, mga ganitong problema. Kasi parang malala na siya. Kasi yung natira na lang na good ay ganito na lang kalaki sa baba, oh. 2 inches ang natirang good. Ito yung model niya, Devant model 50. Bali unang sira pa lang niya ito dahil sarado pa yung silyo nito. Okay, nabuksan na natin yung unit. Bali ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang T-con dito, nakatago pa. Tapos yung kanyang backlight driver ay ganito naman ang klase niya, ng ribbon type. Power supply niya. So ang issue nito ay flicker, ano? So gagawin natin dito pag mga ganitong issue, una natin gagawin dyan ay maghahang tayo ng ribbon. Hahanapin natin kung saang side ang may problema. So hang tayo ng isang side. So hang natin to. Titingnan natin kung dito yung problema niya. So safety nyo lang yung ribbon na hindi madikit sa ground. Testing natin. Okay, so yan na, nagbi-blink na siya. Nag-backlight na rin. Nakahang yung isang ribbon natin. Nakakabit yung isa. So check natin kung may display ito. Okay, so may display siya. So, pero yun ang may guwit-guwit. Flicker na may display, ano? Ganon din. So flicker pa rin ito. Okay, patayin muna natin ulit. Bunot lang natin yung saksak. Tapos kakabit natin ito. Tatanggalin natin ito. Okay, so ito na. Bali tinanggal natin ito. Ito naman yung kinabit natin. Try natin kung may side itong buo or parehas side na may problema. Try lang natin. Baka may isang side pang buo. Okay. So wait lang natin yung backlight. Okay, nag-backlight na siya. Tingnan natin. Okay, itong side niya, parang buo pa yung isang side niya, no? Lagyan natin ng palabas. Parang buo yung isang side niya. Parang buo yung side na ito. So kung buo yung side na yan, baka ano lang ito, no? Tape method. Sana buo pa. Lagyan natin ng palabas. Titignan natin. Okay. So yun, no? Buo pa nga yung isang side niya. Wala pang tama yung isang side, oh. Buo pa siya. Okay. Buo. Buo yung isang side. So pag ganito buo yung isang side, yung side na ito good,
ito yung may problema, dito tayo maghahanap ng clock signal. Bali, ibablock natin yung clock signal, pati yung LC1, LC2, swapping voltage nya. Titingnan natin kung magno-normal yung side na ito. Okay, so ganun lang siya. Sana makuha lang ito sa blocking tape method. Okay, so ganito, pag hindi nyo pa kabisado yung side kung saan banda yung clock signal nya, ito lang titingnan nyo, ano. Yan, makikita nyo yung malaking IC. Yung signal na nanggagaling sa malaking IC ay dito pumasok. Yung sa kabila ay dito ring pumasok sa side na ito. So ibig sabihin yan, hindi yan yung ating clock signal. Yung clock signal natin, magkahiwalay lagi yan sa signal na ito. So yung clock signal natin dito sa side pumasok. Zoom lang natin ito. Kung wala siyang data, makikita nyo naman kaagad yung clock signal natin kasi magkadikit-dikit yun, magkasama lahat yan. So ito, yan, may pumasok dito na malaking circuito. Yan, BGL, BGHD. Yan, so pumasok yan dito. Tapos sunod niyan, clock signal na natin, yung mga kapasitor na yan, clock signal natin yan. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pagdating sa kabila, ganun din yan. Clock signal natin dito din sa side na ito. Yan. Wala lang siya test point dito, pero yan yung may mga butas-butas na yan. Yan yung ating clock signal. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, try natin i-block to mula sa gilid hanggang dito. Kukunin natin yung 15 pin. Zoom lang natin ng kaunti. Ito. Mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, try natin i-block yung 15 pin dito. Titingnan natin kung lalabas yung picture, magno-normal ba. Okay? Okay, so ito, nag-block tayo dito. Yan. Medyo malapad-lapad din yung tape na ginamit natin sa pag-block. Yan. So, 15 pin ang binlock natin dito. Or umabot siya ng 16 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pin. So try natin yan, titingnan natin kung lalabas yung picture at kung normal ba. Pag normal yung picture, okay na yan, wag na natin baguhin. Okay, so try natin, titingnan natin kung magno-normal yung display nito. Nagbi-blink na siya. Okay, sinip natin, nag-backlight na rin siya. Yep. Parang nag-normal, ano, yan. Lumabas na yung smart. Okay. Pasok siya doon, ano. Yun, walang tama yung screen niya dito. Sa taas, wala din, malinis din. Pangit lang yung sagap ng ating signal. Okay, so nakuha siya doon sa 15 or 16 pin ang binlock natin mula sa gilid. Bigat. So mula dito sa gilid 16 pin ang binlock natin. So kung kabisado nyo kung paano mag-execute ng mga ganitong problema, basta sigurado lang na may side na buo. Pag may side na buo, pwedeng magawa ng perfect. Pero pag parehas magkabila ang side ang sira, minsan nagagawa yon, kaya lang minsan may lumalabas talagang problema. So kailangan pang babaguhin yung mga circuito. So sa ginawa natin ito, tape method lang talaga yung ginawa natin kasi yung isang side niya buo pa. So obserbahan na lang natin to, tapos maya maya magpa-final test tayo. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so yan yung pinaka-laman niya. Yan. So, diba? Itong side na to may problema. So, okay na siya ngayon. Wala naman siyang hairlines na naiwan.
mula baba hanggang taas, okay yung display natin. So itong side naman to ang buo. Wala din tayong binago dito sa side na ito. Normal. Itong side lang to, binlock natin yung 15 pin. Okay na siya. Okay, pwede pa. Pa-final test na lang natin tong Devant natin na 50. Titingnan natin kung normal. Okay, so mas power on na siya. Yan, lumabas na yung Devant. Yan, okay na siya, no? Pangit lang yung sagat ng cable natin. Yan. Okay, tingnan natin yung sounds. Okay na siya. So itong side na to may problema. Tapos itong side na to ang buo pa. Okay na. Yan. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.